Hello collective, check lang natin ano yung general energies or energies pagdating sa love life ninyo, sa relationship or person na kakonect. Okay, so para sa collective ito, maaaring mag-resonate para sa iba sa inyo, sa iba hindi. Kunin nyo lang ano yung mga tumutugma sa inyo. Gawin nyo lang gabay. First card, you have the Knight of Swords. I think this is an energy wherein parang you are about to rush into something, kung ano man ito, na parang ikaw ay compelled na mag-take action pagdating dito sa situation na to. In general man ito or in love life mo. This is an energy ng palusob eh. Palusob. Charge, di ba? Yan. Sa lahat ng night, si Knight of Swords ang parang pinaka, palusob energy. Oo, siguro pwedeng ito energy na magugulat ka na itong person na to, meron siyang gagawin na action, move. No? Or pwedeng ikaw to na ewan ko, parang meron kang something na susunggaban dito eh. O pwedeng ang susunggaban mo is an opportunity or a situation wherein kailangan ang bilis ng reflexes mo, ang bilis mong mag-take action, no? Okay. Ten of Wands. This is an indication na maaaring hindi pa rin matatapos to eh. Itong task na to. Although sabihin na natin na napapagod ka na, nahihirapan ka na sa situation na to. Pero something here is hindi pa matatapos. Hindi pa to magkakaroon ng completion kung ano man ito. Energy na ayaw makipag-communicate nitong tao na to. Energy na maaring hindi mariresolve yung conflict kasi nga parang may misunderstanding, ayaw makipag-communicate. Or maybe this is an energy wherein parang nami-misjudge yung situation o yung tao. Baka itong person na to masyado siyang cold, detached, or judgmental. Kung sino man ito, nakadeal mo sa romantic man ito or hindi. You have the Lovers card, Gemini energy. By the way, malakas yung energy ng air dito. Gemini, Libra, Aquarius. I think this is mafu-force. Meron ditong mafu-force na gumawa ng decision or mamili eh. It involves someone na importante sa buhay mo, like a loved one, a special someone. No? So, meron ditong something na kailangan mag-decide and at the same time mamili between dalawang bagay na mahal mo, importante sa'yo. Or between dalawang people, kung people yung pinagpipilian dito. This is a card ng pagpasok sa commitment, seryoso, sagradong relationship or marriage. Okay? So, someone here is nagde-decide, namimili between dalawang situations or dalawang tao na parehong importante, pareho niyang mahal ito. Yes, mamimili. Mamimili lang talaga. So, ito na yung moment, whether ikaw ba itong mamimili o yung person mo. Hindi kasi pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng pagsabayin. So, ano man ito,
relationship man ito or ano man, mahihirapan ka for sure kasi dalawa yung kailangan mo i-maintain. Okay? So, mamimili lang ng isa. Hindi pwedeng sabay-sabay, hindi pwedeng dalawa. Lalo na sa relationship sa tao. Okay? So, ito kasi i-juggling act eh. So, hindi ko alam kung energy ng pinagsabay, no? Saklap naman, no, kung ganun. Pero yun na nga, kung nagkaroon man dito ng mayroong pinagsabay, for sure, yung isa ida-drop, tatanggalin sa equation. Kasi hindi na rin kayang i-maintain pareho ng sabay. Okay? So, meron ditong tao na nagmo-multitask. Hindi niya magagawa. Parang dito, niisip niya noong una, pwedeng napasubo siya, pinasok niya to. And eventually, na-realize niya, hindi niya pala kayang i-maintain, hindi niya pala kayang pagsabayin. So, meron at merong masasakripisyo, meron at merong tatanggalin sa eksena. Kasi hindi na nga kayang i-keep pareho ng sabay. No, relationship man yan or hindi. For sure, magkakaroon ng disconnection dito or pag-aaway, paglayo. Whether ikaw man ito, nalalayo, o yung person na kadil mo rito sa situation na ito. This is an argument. This is a period wherein mawawalan talaga ng maka-cut off eh. Hindi magkikita, hindi mag-uusap, or maaaring matagal na magkakaroon ng away or samaan ng loob, no? So, ito, minsan ito yung card din ng, defeat or victory. Depende na lang. Two sides kasi ito. Pwedeng ikaw yung talunan dito or pwedeng ikaw yung victorious, no? So, whichever resonates sa inyo. Wait lang, guys. Sorry kung matilalamunan ko. Sorry nag-pause ako kung matilalamunan ko. Inubo ko muna. Okay, so nakikita ko rito, maaaring something that you are hoping for na mangyari, maaaring hindi mangyari yun. Okay, itong ine-expect mo, hinihiling mo mangyari or hinihintay mo mangyari, baka hindi yan mangyari ngayon pa. Okay? So, ang nakikita ko dito, dahil magkakaroon ng period na disconnected sa isa't isa, is unti-unti na rin parang mawawalan, alam mo yun, parang huhupa na rin yung flame, yung init sa isa't isa, yung feelings. So, meron akong nasa-sense dito na pwedeng unti-unti na rin magbabago yung nararamdaman para sa isa't isa. Unti-unting nadidiminish yung yung nararamdaman. Humihina eh. Yun yung napipil ko eh. So, yun yung mga nakikita kong next na pwedeng mangyari. By the way, may lumitaw na Emperor. Pwedeng ito energy ng Aries, no? So, may Aries dito, may water, maraming air. Specific sa air si Gemini. Okay. But eventually, lumitaw yung Three of Swords reverse. Eventually, kahit gaano kasakit to situation na to, you will survive. You will heal. Okay? So, yun lang. Bye-bye.